no? Kaya iniimbestigahan pa namin yun. We gave them a deadline to reply actually a few days ago. Yung aming mga tao at hindi sila nag-reply. So ngayon na nga sa elevator, pinag-uusapan namin ano nangyari doon. At follow up nila. Siyempre, kung talagang hindi din sila mag-cooperate, kaya ready natin sila. For this May particular... collusion ba between the DPWH officials and the contractor? And if you're able to establish that, can you just describe to us the relationship? That is the theory. That is the general theory. When I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa na nakita namin is fake because wala yung project. So, in principle, in theory, pagkakasabot talaga. Paano sir, can you illustrate na paano yung relationship? Kaya siyempre, may kontrata. Yung kontrata dapat ginawa. Wala naman nagawa. Tapos, tinanggap yung project, yung documentation, binayaran. Pero wala yung project. So, it takes two to tango, minimum 2 to tango. So supposedly ba dapat 2021 pa natapos tong proyekto? It's a 2021 funded project. Siguro pwede siya matapos ng 2021 or 2022. Maliban ba sa Davao, may mga nabanggit nyo na kanina sa Bicol, meron pa ba sa ibang lugar na may mga ganyang klase ng pangyayari na hindi basic or... Sa ngayon, ang kailangan namin i-review is about 4,500 sites. Nasa 1,241 pa lang kami. Kasi nga, ang lalayo, saka manpower, saka ang gastos. So, tuloy-tuloy naman tayo. Sa 1,241 na nakita na natin, which is about 25% na, yun na nga, 16 ang nakita. Sir, pag pa mga farm to market, in terms of practice, pinapakailaman pa ba yan ng mga POM? I'm not sure, but everybody has a request, no? To request a farm to market, it can be a Kong, it can be the DA, it can be a mayor, it can be a barangay captain, it can be a co-op, no? Or the farmer itself, or the fisherman. But with these cases that you filed, walang involved na POM? Hindi ko alam, wala yun. We're just following the paper trail, no? So right now, we can say walang POM. Wala namang paper trail na kung nakikita na may involved na politiko so far. So, Pero sir, categorically, we can say, since you filed the complaint, hindi kayo nakakita. Walang ng respondent, congressman. sir, na lawmaker for this complaint. Walang political respondent. Kasi there's no, we're just following the money trail. Pero kung ito ay di-request ng isang lawmakers, a politician, pwede bang magamit yon if you have the record sa secretary? I don't really know, no. Well, if there's evidence na meron ng ganun, then yes, maybe. But I'm not really a lawyer. We have to ask if we do find na may ganitong link, then we'll have a legal run through on that para malaman kung ano ba yung... Check sa affidavit ba may prayer tayo na isuspend muna yung mga officials? Walang going yun. Well, masabi sa akin na aking legal is currently some of them nakakulong. Nakakulong. So involved na sa flood control? Yung iba suspended din. Check yung negative effect na lang doon sa mga stakeholders, especially the farmers, dahil nga doon sa hindi pagkakatuloy ng project mo rin. Pumunta ako mismo doon sa Davao Occidental, nakakausap ko yung mga farmers, parang sabi lang, buti na ba pumunta kayo, nakita nyo to, kasi ang tagal na namin hinihintay ito. Matagal na nilang hinihintay yung farm to market na yun, matagal na napangako sa kanila, matagal na alam nila na napondohan na, pero never dumating. At ang request kanila kung pwedeng palitan namin para magamit nila at makakatulong talaga to sa cost nila, no, of logistics, no, ng produkto nila, pati yung ginhawa, diba, yung oras. Ang oras ho, hindi natin mapapalitan, di ba, yung magbiyahe, di ba, instead of isang oras, ito kung may farm to market na maayos, 15 minutes na lang, parang gano'n. Sa doon po sa FMR Watch, may mga bagong complaints po ba sa citizen? So far, wala pa naman kasi hindi pa kami nakakapag-umpisa ng FMR. Ngayon, for this year,
Darating ang aming Calling, okay na. Wait lang po. Okay. Sige, Secretary, Wait lang po. pakikwento po bakit nandito po kayo sa Office of the Ombudsman. Nandito ako ngayon araw, no, para mag-file ng cases sa mga taga-DPWH tsaka yung mga contractor ng farm to market roads na nakita namin na walang nawawala, no? Kaya ghost farm FMRs. Total of 8 cases ang pinay today. Maybe 7 more coming, you know, at most. Halos 8 na to is puro Davao Occidental. Opo, second, ilan po yung mga current officials o former DPWH officials? Anim yung pinailan. I'm not sure if they're current or former, no? Pero anim sila. Tapos I think about 8 contractors. Opo. Kasama mo ba dun yung license na nabanggit yung before na contractor? Hindi lang ako sigurado yung Dyson ba kasama? That will be confidential, sir. So, ano mga particular na position dito mga DPWH officials na kinasuhan po natin, inireklamo po natin so, ano mga particular na position po nito mga officials? Sa mga district engineers, yung project engineers, finance, quality assurance. Opo, tapos magkano po yung involved? Ang total is about 94 million pesos, no? Kasi each FMR maliliit lang. Most of these were 2021 FMR projects. Ang amount na nakita ko, naalala ko, mga 11 million per project plus 11 million plus. 11 yung nakita kong amount ng at that time kasi 2021 to eh. Pero sa ngayon, the amount involved is 10 to 15 but the most I'm sure marami doon 11 plus. Sir, how do you Secretary describe this? Ms. How do you describe this projects? Anong itsura nitong mga subject projects dito sa complaint? Pinuntahan ko mismo yung earlier, late last year. At wala talaga. Zero. Wala kang makita. Ghost. No structure? No Ghost project. structure? project. No anything? Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt road, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala na. Sir, why did now po tayo nakapag-file ng complaints rather than last year? Well, case build-up takes time, ano? Hindi pwedeng basta-basta mag-file ka lang biglaan at gusto natin pulido ang kaso para solid. At alam niyo naman, sa mga kaso, we can get good lawyers. So we have to really prepare the case, no? So ngayon, nandito tayo after 7 buwan. I can say na medyo maganda yung solid ang lahat ng ebidensya, solid lahat ng solid ang kaso. Wala ho bang involved na lawmakers dito sa mga FMR projects na to, Sec? Hindi ko pa alam. I cannot say that kasi we're just following the evidence. Eh kung meron sa kanilang magsalita, baka gusto maging witness, no? At kung meron other beneficial benefactor yan, baka lumabas, diba? Yung sinasabi niyo pong 7 na kakasuhan po, saan po areas yun? Outside Davao o Occidental? Itong 8 ngayon sa Davao Occidental, yung 7 na susunod, Davao Occidental pa rin. Oo. Pero meron na rin kaming kinikase big build-up sa Ginobatan Albay. Pinuntahan ko rin yun few months ago. Wala rin, hindi namin makita project. Do we have a timeline po for the 7 and 1? Well, if this took about 7 months, siguro baka ganun din. May 3 months na maybe another 4 months. Pero yung 7, mas earlier na yan makafilean dahil halos sabay-sabay ito eh. Kaya lang ibang location yung iba. So we just have to be very sure sa documentation at solid ang kaso. Sir, Ano pong specific na cases po yung pinile today po? Maybe I can ask our legal department. We have filed against the respondents
under the